Napabalikwas ng bangon si Wancho nang walang tigil sa pag-iingay. Ang smartphone ni Almira nakapatong sa bedside table. Ngunit mas lalo siyang nagising nang mamalaya niya na wala sa kanyang tabi ang asawa. Nagmamadali niyang dinampot ang telepono ng asawa at agad na lumabas ng kwarto. "Loleng, nakita mo ba ang Ma'am Almira mo?" Tanong niya sa kasambahay na nasalubong sa dulo ng hagdanan. "Good morning, sir. Nasa breakfast room po siya kasama po ang inyong mami." Magalang na tugon naman ito. Nakahinga sa na maluwag na masigurong nasa mansyon pa rin ang asawa. May kakaibang kaba siyang nararamdaman. Kaninang pagising na wala ito sa tabi niya. "Parang seryoso ang pinag-uusapan ninyo ah." Bungad naman ni Wancho na maabutan ang ina na hawak ang mga kamay ni Almira. Sabay na napalingon ang dalawa sa direksyon naman ni Wancho. "Good morning anak. Ang aga mo yatang nagising." Masiglang tugon naman ni Ariana. Bago tinapunan na makahulugang tingin naman si Almira. "Good morning, Mi." Lumapit siya sa ina at ginawaran niya ito ng halik sa kanang pisngi. Bago binalingan si Almira. "May tumatawag sa'yo." Sabay abot niya sa hawak na telepono. Mabilis namang tiningnan ni Almira ang call register sa kanyang telepono. At nagmamadaling humingi ng paumanhin sa dalawa. Nang makita kung sino ang tumatawag sa kanya, kailangan niyang mag-return call sa mga magulang dahil alam niyang nag-aalala na ang mga ito dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya nakakauwi sa Palawan. "I don't like her." Walang kangiti-ngiting tura naman ni Ariana sa anak nang makalayo si Almira sa kanila. "Mami, asawa ko na si Almira." Nakakunot ang noo ni Wancho habang hinihila ang upuan sa tapat ng ina. "Yes, I know. Asawa mo na siya dahil binili mo siya." "Huwag mong itatago sa akin ang katotohanan, Wancho. Nagtapat na sa akin si Almira." Mababa ka sa boses ng ginang ang galit. "Lahat naman ng babae ayaw mo para sa akin. Ngayong pinakasalan ko ang isang disenteng babae, ayaw mo pa rin? Hindi kita maintindihan, ma'am. For God's sake, Wancho, you both your wife. Walang patutunguhan ang relasyon ninyo. Hiwalayan mo na si Almira o ako ang gagawa ng paraang hiwalayan ka niya. Mamili ka." May pagbabantang pahayag naman ni Ariana. "Don't waste your time, Mami. Hindi ko hihiwalayan ang asawa ko. And you cannot manipulate my life." Matigas din na tura naman ni Wancho. Natahimik naman si Ariana sa narinig. Hindi niya inaasahan na ipaglalaban ng anak ang asawa. "Okay, kung iyan ang desisyon mo, wala akong magagawa pero huwag na huwag kang makikipagkita sa Faith dahil alam mong kaya kong lasunin ang isip ni Almira para hiwalayan ka." "Huli na itong pagkikita namin ni Faith mamayang gabi. Aayusin ko ang lahat ng issue namin at haharapin namin ang magulang niya para ipagtapat ang totoo." "Wancho, alam mo bang kinakabahan ako? Hindi ko mapailawanag kung bakit. Halos buong magdamag hindi ako makatulog dahil sa kakaisip tungkol dyan sa pakikipagkita mo sa babaeng yon." "Mami, just calm down. Wala kang dapat na ipag-alala. Pagkatapos nito, aayusin ko naman ang sa amin ni Almira. Kasasabi ko lang na ayoko kay Almira. Maghanap ka ng babaeng mamahalin mo, yung walang involved na pera." Habang nagsasalita siya, ay inoobserbahan niya ang facial expression ng anak. Napapailing naman si Wancho. Kung hindi lamang niya ina ang kaharap ay baka nasigawan na niya ito. "You don't need to like her. Ako ang pinakasalan niya at hindi kayo. Magsisimula at bubuo ako ng pamilya kay Almira. At ayokong makakarinig ng tungkol sa asawa ko." Sabay taas niya ng dalawang kamay. Napatuwid naman sa pagkakaupo si Ariana. Gusto niyang sumigaw sa tuwa nang marinig ang huling sinabi ng anak. "Do you love her?" Halos mabulong siya sa pagtatanong dahil sa excitement na nararamdaman ng mga sandaling iyon. "I don't know. Pero
Ayokong maghiwalay kami. Matapat na tugon naman ni Juancho. Napatango naman si Ariana sa narinig bago muling nagsalita. Juancho, siguraduhin mo kung ano talaga ang nararamdaman mo kay Almira. Kaya mas makakabuti kung huwag ka nang tumuli mamaya sa charity event na yon. Pangungumbinsi naman niya sa anak. Mami, naguguluhan na ako sa inyo. Few minutes ago, sabi mo ayaw mo kay Almira. Ngayon naman gusto mong siguraduhin ko kung mahal ko siya. Siguro nga mami hindi kayo nakatulog na maayos kaya kailangan yung pumasok muli sa kwarto nyo at muling matulog. Saka tayo mag-usap. Sabay tayo naman ni Juancho upang alamin kung sino ang tumawag sa asawa. Samantala ng mga oras na yun ay nasa patio naman si Almira. Panay ang buntong hininga niya habang nagpapaliwanag sa kanyang ina na nasa kabilang linya. Ma, makikipagkita na ako kay tita. I promise. Sabihin mo sa akin kung paano mo gagawin. Hindi ka pa nga nakakabili ng plane ticket mo para pumunta ng Palawan. Almira, hindi ako matatahimik dito hanggat hindi umuwi sa tita mo. Baka naman gusto mo pang ako ang sumundo sa'yo dyan sa Manila at iuwi ka ng Palawan. Nahalata naman ni Almira ang pagkairita sa boses ng ina. Pagkatapos ng tawag na ito, Mama, magbubuk na po ako ng ticket. Hindi niyo na kailangan mag-alala. May mga pinaayos lang po ang boss ko bago niya tinanggap ang resignation letter ko. Pagsisinungaling naman niya sa ina. Okay, take care of yourself, anak. Ikaw na ang tumawag sa tita mo, ha? Sabihan mo siya na ngayon ang dating mo. Bili naman ni Aurora bago ibinaba ang telepono. Where are you going? Walang kangiti-ngiting tanong naman ni Juancho nang lapitan sa Almira. Pagkatapos makipag-usap sa ina sa breakfast room, ay agad niyang hinanap ang asawa. Nagulat naman sa Almira nang marinig ang tanong ni Juancho. Mabilis niya itong nilingon. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kailangan kong pumunta sa tita ko sa Palawan? Yeah, I almost forgot. Pwede ba nating i-schedule na lang yun next week? Sasama ako sa'yo. Tura naman ni Juancho, sabay upo sa tabi ng asawa. Sunod-sunod na pailing naman si Almira. Hindi pwedeng next week. Kailangan ko nang umuwi ng Palawan mamaya. Umuwi ng Palawan? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, Almira? Kung makapagsalita ka, parang wala kang asawang iiwan dito sa Manila. Huh? Naguguluhang tinitigan naman ni Almira si Juancho. At nang magsalubong ang paningin nila, ay hindi niya natagalan ang mga titig nito. Binaling niya ang paningin sa ibang direksyon bago muling nagsalita. Juancho, this is my main purpose. Kaya ako umuwi ng Pilipinas. Gusto ko ring malaman kung ano ang sitwasyon ng negosyo ng tita ko at kung bakit napaka-desperate niya na tulungan ko siya. Okay, I understand your point. Baka pwede mong pakiusapan ang tita mo na next week tayo uuwi roon. Hindi kita papayagan na ikaw lang ang mag-isang umuwi ng Palawan. Alam kong busy ka. Hindi mo kailangan na samahan pa ako. Kung inaalala mo na makikipag-communicate pa ako kay Yvette, gayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na hindi ko gagawin yon. Kaibigan ko si Agatha. Hindi ko kayang traidorin ang pamilya niya. Marahang hinawakan naman ni Juancho ang dalawang balikat ng asawa upang matitigan niya ito ng husto. Hindi mo nakukuha ang ibig kong sabihin, Almira. Bakit ba hindi mo maintindihan na gusto ko magkasama tayong umuwi sa tita mo at para maipakilala mo ako sa kanya bilang asawa mo? Nabigla naman si Almira sa narinig. Gusto mo bang atakihin sa puso ang daddy ko kapag nalaman nila na nag-asawa na ako? Tapos ikaw pa ang pinakasalan ko? Gusto niyang bawiin ang huling sinabi ngunit huli na. Nanlulumong napatayo naman si Juancho. Ilang buntong hininga ang pinakawalan niya. Bago muling nagsalita. Alam kong mali ang naging simula natin. Pero sana naman, bigyan mo ako ng pagkakataon na maayos natin ito. Nilapitan naman ni Almira si Juancho at tumayo siya sa tabi nito.
Kasalukuyan nilang pinagmamasdan ang magagandang bulaklak sa garden na mansyon. Hindi natin pwedeng itama ang mali pero pwede nating tigilan ang mga pagkakamali na patuloy nating ginagawa. If you want another chance, then let's start all over again. Pigil ang hininga niyang hinihintay ang magiging reaksyon ni Juancho. Nang marinig ni Juancho ang sinabi ni Almira, ay mabilis niya itong kinabig at mahigpit na niyakap. Masuyo niyang tinitigan ang maamong mukha ng asawa at buong ingat na dinama ang mukha nito. Bago dahan-dahan niyang pinaglapat ang mga labi nila. Nang magtagpo ang kanilang mga labi at malasahan ang tamis ng labi ng asawa, ay hindi na niya nakontrol ang sarili. Mas pinalalim pa niya ang halik na pinagsasaluhan nila. Halos hindi naman maipaliwanag ni Almira ang kanyang nararamdaman. Magugustuhan niya ang paraan ng paghalik sa kanya ni Juancho. Ngunit alam niya na anumang oras ay maaaring may makakita sa kanila. Kaya marahan niyang inalayo ang mga labi sa asawa. Juancho, this is not the right place. Bulong naman niya sa asawa. Okay, let's go to our room. Hinihingal pa si Juancho ng mga sandaling iyon. Kung hindi siya pinigilan ng asawa, ay baka hindi na niya nakontrol ang sarili. Kailangan ko na mag-book ng ticket ko. Kung gusto mong sumunod, iiwan ko na lang sa iyo ang address ng tita ko. Kung hahayaan niyang may mangyari ngayon sa kanila, ay maaaring hindi na siya makauwi sa Palawan. Muling kinabig naman ni Juancho ang asawa. Okay, pinapayagan na kitang mauna ng Palawan pagkatapos ng charity event. Mamaya susunod ako sa iyo. And I want you to introduce to me to your aunt as your husband. Then after that, we'll talk to your parents. Baka naman pwedeng magpadala ka na lang ng representative mo sa charity event. Mamaya para sabay na tayo. Alanganing suhestyon naman ni Almira. Kahit gusto ko pero hindi pwede. I need to talk to Faith. Napasimangot naman si Almira nang marinig ang pangalan ng ex-fiancé ni Juancho. Sa totoo lang hindi pa rin siya sigurado kung wala na nga talagang relasyon ang dalawa. Mas minabuti na lamang niyang huwag magkomento dahil ayaw niyang isipin ni Juancho na dinidiktahan niya ito. Pero hindi kumporme sa pakikipagkita nito mamaya sa babaeng iyon. Mas sinigpitan naman ni Juancho ang pagkakayapos sa asawa na makita niya ang pagsimangot nito. Gusto kong ipaintindi sa mga magulang ni Faith, lalo na sa kay Senator, na hindi totoong may relasyon kami ng anak niya. At yung tungkol sa engagement, lahat iyon ay puro kasinungalingan. I want you to be with me tonight, but I am sure it will create a scene. Ayokong pagpiyastahan ka ng mga reporters. Naiintindihan ko. Kaya hihintayin kita. Pilit nang initian naman ni Almira ang asawa. Umaasa siya na simula sa araw na ito ay magbabago na ang status ng relasyon nila. Tulad ng gustong mangyari ni Juancho, may excitement siyang nararamdaman. Ngunit mas nananaig ang kakaibang kaba na hindi niya alam kung ano ang dahilan. Nang makapag-book naman ng ticket sa Almira, ay dali-dali niyang inayos ang mga gamit. Naisip niyang mas mabuting sa airport na siya magpalipas ng oras kaysa naman maipit siya sa traffic. Eksakto naman pagsara niya ng maleta ay siya namang pagtunog ng kanyang cellphone. Napasimangot siya nang makita niya kung sino ang tumatawag. Binaliwala niya ito ngunit talagang walang tigil sa pagtunog ang cellphone niya. Kaya kahit ayaw na niya makipag-usap dito, ay napilitan siyang tanggapin ang tawag nito. Ano bang kailangan mo? Walang paligoy-ligoy na tanong niya rito. Yan ba ang tamang pagbati mo sa dati mong kaibigan? Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin patay na ang tatay mo. Yvette, ano pa ba ang gusto mo? Nabayaran na kita kasama ng interest. Inis na tugon naman niya sa dating kaibigan. Napahalakhak naman si Yvette. Sa kabilang linya. Almira,
Hindi ang tipo ng taong basta lang mananahimik. Ang napag-usapan natin ay maghihiganti kay Wancho. Pero anong ginawa mo? Pinakasalan mo ang walang hiyang lalaking yon. Hindi ko kaya ang pinagagawa mo. Kaibigan ko si Agatha at hindi ko siya kayang saktan. Sana naman maintindihan mo ako, Yvette. Malumanay na paliwanag naman niya rito. Iisa lang ang naiintindihan ko. Traidor ka. At pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Humanda ka na. Dahil simula sa araw na ito, ay mawawalan ka na ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa natatapos magsalita si Almira nang ibaba ng kausap ang telepono. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto upang hanapin si Wancho. Nakasalubong niya ang biyanang babae sa may dulo ng hagdanan. Anak, what's wrong? Bakit namumutla ka? Nag-aalalang tanong naman ni Ariana. Hinahanap ko po si Wancho. Nakita niyo po ba? Kaaalis lang niya. Tumawag ang daddy ninyo, may emergency lang sa kumpanya. Nagmamadaling umalis kaya hindi na siya nakapagpaalam sa'yo. Pero ibinili niya na ipahahatid kita sa driver. Natahimik naman si Almira nang marinig ang sinabi ng biyanan. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kilala niya si Yvette. Kaya nasisiguro niyang may binabalak na naman itong masama. May problema ba, Iha? Muling tanong naman ni Ariana na mapansin ang pananahimik ni Almira. Marahang napatango naman si Almira. Katatawag lang po ni Yvette. May mga pagbabanta na naman po siya. Alanganin niyang sumbong sa ginang. Napabuntong hininga na lamang si Ariana. Huwag mo nang pansinin ang baliw na babaeng yon. Puro pagbabanta lang naman ang kaya niyang gawin. Ang mahalaga, nagkakaintindihan na kayo ng anak ko, hindi ba? Muling tumango naman si Almira. Susunod daw po si Wancho sa Palawan pagkatapos ng charity event. Masaya akong marinig yan, anak. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Ang problemahin ninyo ngayong mag-asawa ay ang pagbibigay sa amin ng apo. Wala pa po kaming napag-uusapan tungkol dyan. Nahihiyang tugo naman niya sa biyanan. Natawa naman si Ariana. Hindi naman kasi pinag-uusapan, ginagawa yan. Namula naman ang pisngi ni Almira sa narinig. Sa totoo lang, hindi ganitong sitwasyon ang inaakala niyang mangyayari sa pagitan nila ni Wancho. Samantalang si Yvette ay matiyagang naghihintay sa departure area. Alam niya ngayon ang punta ni Almira sa Palawan, kaya ito ang tamang pagkakataon para susunod niyang plano. Ngayon ay nabaling na ang lahat ng galit niya kay Almira. Wala na siyang pakialam kay Wancho. Dahil ipinaubaya na niya ito sa pinsan. Ini-imagine na lamang niya ang magiging reaksyon ni Almira. Ay halos gusto na niyang maglulundag sa tuwa. Kung inaakala mong palalampasin ko ang pagtatraidor mo sa akin, nagkakamali kang babae ka. Bulong naman ni Yvette sa sarili. Handang-handa na siyang makipagtuos kay Almira. Habang papunta sa airport naman sa Almira, ay hindi siya mapakali. Gusto niyang tawagan ang asawa ngunit nag-aalangan siya dahil ayaw naman niyang istorbohin ito sa trabaho. Ngunit talagang gusto niya itong makausap. Mariin niyang ipinikit ang mga mata bago huminga ng malalim. Bahala na. Bulong niya, nakailang ring lang. Sa kabilang linya nang marinig niya ang boses ni Wancho. Wancho, papunta na ako sa airport. Sorry kung naistorbo kita. No, hindi mo ako naistorbo. How about to call you? Mag-iingat ka, okay? Kung wala lang emergency dito, ako ang maghahatid sa'yo. It's okay. Pinag-drive na ako ni Mang Pedring. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang tungkol sa pagtawag ni Yvette kanina. Bakit naman kasi ang tita mo minamadali ang pagpunta mo sa Palawan? Hindi ba siya makapaghintay ng isang araw lang para sana makapagsabay na tayo? Kailangan yan ng tulong ko. Maikling tugo naman ni Almira. Napansin ni Wancho na parang may kakaiba sa boses ni Almira. Hindi siya sanay na hindi ito nakikipag-argumento sa kanya. May problema ba?
May pag-alala sa tono ng boses niya. Napakagat naman sa pang-ibabang labi si Almira bago sumagot. Tumawag si Yvette kanina. Bariing napamura naman si Juancho. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na itigil mo na ang pakikipag-communicate sa babaeng yon? I'm sorry. Nasagot ko ang tawag niya. May mga pinaplano na naman siya. Mahahalata ang takot sa boses naman ni Almira. Wala akong pakialam sa plano niya. Basta tigilan mo na ang pakikipag-usap sa babaeng yon. Gusto lang niya tayong guluhin. I promise, starting tomorrow, we'll start a new life. Lahat ng mga mali itutuwid natin. Nang wala na sa kabilang linya si Almira, ay may panlulumong nadama naman si Juancho. Ilang oras pa lang niyang hindi nakikita ang asawa, ay namimiss na niya ito. Kaya naman, ang pinakamaagang flight papuntang Palawan, ang pinareserve niya para bukas.